naglabas na, no, nagsalita ng ating AFP. Uy, medyo ano kung nabalitaan nyo, kung napanood nyo yung mga bali-balita. Medyo firm. Medyo hindi, well, I guess this is supposed to be what, it's supposed to be what expected pala. It's supposed to be what's expected dito sa Ayungin Shoal. And siguro, if anything, sana ito yung aprubahan ni PBBM. Sana aprubahan ni PBBM itong measure na to na ipinropose ng ating AFP. Ano ba yung kanyang pinropose? Philippine military chief warns his forces will fight back if assaulted at sea. Yun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Lagay nyo ba account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong unang padala na ang pangalan ay Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, panood natin yung balita, guys. Ito yung balita tungkol dyan. Balik po tayo sa mga balita. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na lumaban sa mga Chino sakaling ulitin ng mga ito ang ginawang aksyon noong 17 ng Hunyo sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan isa ho dyan ay naputulan pa ng daliri. Kasama ito sa mga inilatag nilang opsyon sa Pangulo sa isinagawang command conference ngayong araw. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, concept of proportionality o proportional response. Yan daw ang gagamitin ng AFP sakaling muli silang atakihin ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa na lang kung gamitan sila ng kutsilyo, ay gagamit din sila ng kutsilyo, ngunit hindi nalalabis dito. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Sinubukang pasukin ng maimpluwensyang China ang ilang sektor ng Pilipinas. Uy. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner sa gitna ng tumitinding usapin sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nahahayaan ng AFP. Off topic yan Wait. So, anong sinabi? Unti-unti daw pinapasok ng China ang Pilipinas pala. So, umaatake na pala ang China. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng isang araw, mga kotsero. Ito yun. Naalala nyo to? Cognitive Warfare Campaign. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba yung sinabi ni General Browner kanina, pumapasok sa education, pumapasok sa kung saan-saan, etc. etc. Ito yun. Ito yun. Kaya yung sinabi ni Senator Amy na 25 hypersonic missiles, posibleng galing din dito yun. Yun. Nagpabiktima si Senator Amy dyan. Pati natin. Na maulit ang ginawang pagmamalupit ng mga Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy noong June 17 sa Ayungin Shoal, kung saan isa ang naputulan ng daliri. Ayon pa kay General Browner, gagamit na sila ng concept of proportionality, kung saan tatapatan nila ang magiging aksyon ng mga Chinese. Kasama raw ito sa mga opsyon na ipinresinta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. So for instance, meron pong umatake sa atin. At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Hindi po yung lalabis, right. Hindi lalabis dun sa... Right, tama yun. Dun sa... Yes, that's the concept of proportionality, So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. Una nang Di ba na-explain ko na sa inyo yan before? Ano yan It's a legal doctrine sa self-defense. Kapag self-defense kasi, dapat yung force employed
to repel the threat should be equal to the force that is going to be given to you, for lack of a better term. So dapat pareho lang. So kung susuntukin ka, dapat ang self-defense mo either itulak mo lang siya, suntukin mo rin, or ipatirin mo, kaya mo siyang bumagsak sa lupa, etc. etc. So baka ang gustong gawin dito ng ating AFP is magkaroon tayo ng legal basis for self-defense. Kasi nga naman, kapag ikaw pinasok, tapos ang depensa mo lang bigla mong babarilin, iba yun. Iba yun. So that's already unreasonable force. So baka yun yung gusto nilang i-propose dito. Ang gusto nila, kapag sila natake ulit, they will meet that force. They will deter that force with an equal force. Again, that is a legal doctrine sa self-defense. So yun, baka yun ang gusto nilang mangyari. Inihayag ng Pangulo na nakukulangan siya sa aksyon ng bansa sa nangyari noong June 17. Hindi raw sapat ang paghahain lang ng diplomatic protest. Right, agree. Laban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali, but in the next RORE ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang apihin. Sumulat na rin daw si General Browner sa Department of National Defense at sa Department of Foreign Affairs para ipaabot sa China ang kanilang demand na ibalik ang 7 baril na kinuha ng mga Chinese Coast Guard. Pinababayaran din daw nila ang mga sinirang kagamitan, kasama na ang 2 rigid hull inflatable boat o RIB. Demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused during that 60 million. Hindi pa kasama doon, no? Hindi pa kasama doon. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo. Tama yun. Hold yung responsible, kasi yung responsible party, mga kotsero, is the Coast Guard ng China. So hold them responsible to their illegal acts. So either kakasuhan mo sila, magpe-petition ka sa China na ito yung gawin sa magbayad ng danyos, etc. etc. How that will work, we don't know yet. Kung papayag ang China dyan, we don't know. But at least, mga kotsero, kapag na-lodge na yan, it's a moral victory, pero it is still a moral victory. Yun lang yun, it's a moral victory. But again, something is better than nothing. Kahit na ganyan lang kaliit, moral victory lang, at least you did something kaysa wala kang ginagawa. Mag-ooperahan po siya Ooperahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Kasama rin sa ipinresinta ng AFP sa Pangulo ang kampanya para labanan ng disinformation sa West Philippine Sea. Partikular na rito, ang Communication Plan Mulat. Kailangan mamulat po tayo lahat, magising tayong lahat dun sa nangyayari sa ating bansa, internally. So, in the West Philippine Sea, we have launched our new campaign plan, communication plan called Mulat. At ang pinaka-mensahe po natin ay nakasulat dito, no? The West Philippine Sea, these are our seas, our rights, and our future, na hopefully ay ma-adapt po ng ating mga kababayan, no? Ang West Philippine Sea ay ating karagatan, ating karapatan, at ang ating kinabukasan. So, hindi lamang po yung ginagawa natin ay para sa ngayon lamang, but we are also doing this for the future generations of Filipinos.
Alex, welcome naman daw sa AFP yung kasalukuyang bilateral meeting sa pagitan ng DFA at ng China kung saan kasamang pinag-uusapan nga itong de-escalation sa West Philippine Sea. Patuloy naman daw na sumusunod sa international law ang Pilipinas at umaasa rin sila na gagawin din ito ng China. Alex? Okay, Mar, maganda yung konsepto ng 1:1, no? Yung proportionality na sinasabi ni AFP Chief of Staff General Browner. Kumbaga, kung dala nila ay sibat, meron rin tayong bolo na dala, di ba? Parang 1:1. Pero, natanong ba siya kung sakaling, tulad niya, may nangyari, naputulan ng daliri, puputulan rin ba natin sila ng daliri? Sorry sa mga supporters ng Net25 pero parang parang ang stupid ng question Sorry. I know marami sa atin dito sumusuporta sa Net25 pero ha? Kaya nga magpapadanyos eh. yun yung silbi ng danyos. Baka nagpapatawa lang si Kuya, di ba? Hindi natin alam, baka nagpapatawa lang siya. Pero in case lang, baka hindi nyo po alam, yun po yung purpose ng danyos. Oo, yun po yung purpose ng danyos. Oo. Hindi, baka baka nagjo-joke lang si Kuya. We don't know. Pero, diba? Sir, wag niyo po ulitin ha. Kasi seryoso po yung topic. Kung nagjo-joke man siya, wag niyo po ulitin ha. Anyway. Alex, hindi nabanggit ni General Browner yung tungkol do sa magiging casualty. No? Ang sinasabi niya lang, itong proportional response. Kung sakaling gamitan niya tayo ng kutsilyo o gamitan tayo ng sibat o anumang armas, yun din yung itatapat natin sa kanila. Pero pagtitiyak nitong ni General Browner, hindi tayo lalabis doon. Halimbawa, ginamitan tayo ng kutsilyo, hindi tayo gagamit ng baril para ipanggante dito sa mga Chinese Coast Guard. Pero Alex? Mar, kita mo naman yung isang sundalo natin, naputulan ng daliri, wala tayong ganti pa dun eh. Yun po ang purpose ng danyo, sir. Yes, Alex. Pero ang pagtitiyak ng AFP sa mga susunod na RORE, talagang hindi na tayo papayag na bubulihin tayo. Lalaban na tayo, pero sa pamamagitan nga nitong proportional response. Pero hindi naman sinabi na kung merong masaktan sa atin, kailangan din Saktan na sila. may masaktan sa kanila o may masawi sa atin, kailangan walang din ganun. na may masawi sa kanila. Ang sinasabi lang, yung proportional response, kung ano ang gamitin na armas sa atin, yun din ang gagamitin nating armas laban sa kanila. Panghuli, Mar, nabanggit rin ba ni General Browner kung sino ba ang ipapadala? Kailangan siguro yung atapang na tao. Yung hindi umatras, talagang bakbakan. Ha? Yes, Alex, alam mo yung... Wait! Sundalo natin yan eh. Matatapang na yan. Given na yun. Ano ba? ABS-CBN siya dati. No, that figures. Okay. Matatapang ang AFP natin ha. Imagine humarap sila dyan. Wala silang weapons. Walang weapons ha, pero hindi sila napasok. Hindi sila napasok. Paano sila nakuhaan? Sinukbit yung bag. Kaya sila nakuhaan. Pero hindi sila napasok. Di ba? Saan kayo nakakita? Ay, Net25, paltan nyo po ito. Or baka pwede nyo po pagsabihan, sir, no? Sa Net25. Oo, kasi parang... Alex Santos, DDS din. Okay. Okay. Kaya pala. Mga sundalo natin na nasangkot doon sa June 17 incident dyan sa Ayungin Shoal, yan yung NABSOG, yung Special Operation Group ng Navy. So talagang matitinding mga sundalo yung kasama dyan sa RORE mission na yan. Pero yung pagkakataon na yan ay Wala silang weapon nagpigil kasi. lang itong mga sundalo. Kung Correct. tutusin mo, kung lumaban itong mga sundalo na ito, hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa mga Chinese Coast Guard na ito. Pero yun nga daw ang hinangaan ng Pangulo dahil nakapagtimpi itong mga sundalo. Pero sa mga susunod na pagkakataon, ang pagtitiyak ng AFP, hindi na tayo papayag, nabubulihin na lang tayo at tayo ay lalaban na sa mga Chinese na ito. Ayun. Alex? Okay, maraming salamat si Mar Gabriel. Mata natin, dyan sa Campo Aguinaldo. Sir. Volunteer ka na din. Ang weird. Ang weird na dapat.
O, pag pinutulan ng daliri, dapat putulin na natin daliri nila, ha? Come on, walang papayag sa walang kontratang gano'n. But anyway. So, ayun na nga. 'Di ba? So, palaban na yung ating AFP. Hindi na sila magpapasupil. Medyo may ano, no? Medyo maglalabasan ng konti. And I think, mga kotsero, that is the next best thing to do. Kasi alam nyo, mga kotsero, ilang beses ko na rin sinasabi ito sa akin live. Bullies only respond to strength. Bullies only respond to strength. So, kung doon lang sila sasagot, 'di ba? Doon lang sila matatauhan na at maiisip nila, PI, mapapatay ako dito. Sabihin, 'di ba? Baka mapatay ako ng mga Pilipino. wait lang. Di magdadalawang isip sila ngayon. Mga kotsero, don't forget, si China cannot afford to go to war. They can't. They cannot afford to go to war. Literally, dahil wala silang pera. Kaya nga nakakatawa to si China eh. Nagmamakaawa siya sa mga Americans na mag-invest sa kanilang bansa. Pero at the same time, pinagsususpechahan nila ng mga tao dito na nag-espionage daw sa bansa nila. Gusto nilang mag-invest ang mga taga-Europe, mga Western countries sa bansa nila. Pero sasabihin nila, ang problema ng mundo ay ang Western countries. Lalo ngayon, ang trade tariff ng, at least sa e-vehicles, sa e-vehicles, ang trade tariff ng America and China is at 25%. Laki nun, guys! Ang laki nun! Yung tax mo para mag-import ng e-vehicle papuntang Amerika, magdadagdag ka ng 25% doon sa pinuhunan mo. Ang laki nun. Ang laki nun. Tapos may nakita pa akong post kanina, nagmamakaawa, China Daily. We ask the Filipinos to please pray for us Chinese. Ay! Dahil binabaha daw sila. Alam nyo, nakakaawa ako sa mga tao. Pero, I mean, I'm only human. Tao lang ako. Guys. Parang ang hirap maawa sa isang bansa na pinamumunuan ng mga teroristang grupo. Komunista eh. Hindi teroristang grupo. Diba? Sindikato na lang. Sindikato. A glorified syndicate. Parang hirap maawa, diba? And na-mention kanina ni tawag dito, ni General Browner yung disinformation. And most likely, mga kotsero, dito din ang galing yung 25 hypersonic missile si Senator Amy. Dito rin yan ang galing. At sinopla na yan ng ating AFP kanina. Sopla! Sinopla ka. Sabi ng AFP, ako mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the location of these 25 targets. Kasi naman di ba? Di ba, Senator Amy? Nakakita ka ng info, ba't hindi mo binigay sa security sector natin? Marcos, the sister of President Bongbong Marcos did not cite any source or present any evidence. Totoo naman yan. Wala siyang pinakita, di ba? Kwento-kwento lang. Sabi, a missile attack is a possibility, said Browner. Ang isang pwede natin gawin is we harden our defense facilities. Well, that's standard yan. Standard. Palakasin mo yung base militar mo, etc. Standard na yan. Oo. Pero hindi lang yan. Hindi lang AFP ang bumasag kay Senator Amy. Hindi lang AFP. National Security Council. No imminent attack from China. NSC says on Amy's missile threat claim. Nakakaya to, no? Parang naging war, ano ka talaga dito? Fearmonger, no? Fearmonger ka talaga sa punto na to. The National Security Council said Wednesday it sees no threat of any imminent attack. Tapos, we will reach out to Senator Amy to get more information about her statement because we are not aware of any security threat she mentioned. Imagine, mga kotsero, nauna ka pa sa National Security Council. Mga mga intelligence gatherers natin to.
Itong National Security Council. Nasa kanilang intelligence eh. NICA, etc. etc. Nasa plaka na ng ating intelligence department. Ito pa siguro ang pinakamasakit. No comment ang DND. Hindi ka namin papansinin. Wala namang halaga yan eh. No comment sa missile claims. 3 defense agencies na ng gobyerno yan. Siguro naman, mas marami silang nakukuhang intelligence kaysa kay Senator Amy. Don't tell me, si Senator Amy may kapasidad ng katulad ng National Security Council. Baka lang. Eto pang malupit na kotsero. Si China mismo sinopla si Amy. Ako mga kotsero, naniniwala ako si China sinungaling yan. Pero, sinunog niya talaga si Amy. Sinunog niya talaga si Amy. Kayo nga kinakampihan yan eh. Lang yan. Isa yan si Senator Amy sa mga naninira ng ginagawa ng Amerika sa Pilipinas. Tapos hindi nyo man lang sinuportahan. Ano sabi ng China? I'm not sure what the Philippine side's source was, but I can tell you that China is committed to peaceful development and national defense policy that is defensive in nature, and China does not pose any threat to any country. Hindi ako naniniwala dyan. That's BS. I won't ride that BS, mga kotsero. I won't ride this, wave. Pero, love na ni Senator Amy ang China. Nilaglag siya ng China. Ang sikit-sikit namin. Ang sikit-sikit namin. Senator Amy. Ito pa matindi mga kotsero. And this is related to the disinformation campaign. Hindi ko alam kung nabasa nyo na to. Pero sa South China Morning Post ito na naisulat. Chinese academics urge to construct narratives to defend maritime claims. Uy! So, ang gusto ngayon ng China, ng Chinese Communist Party, mag-imbento ng bagong kwento ang China para dyan sa West Philippine Sea. Chinese academics have called for more studies on the country's claims to the disputed South China Sea. Pag-aralan daw maigi. Narrative construction and discourse building are essential if we are to effectively defend our rights and interest in the South China Sea. Talaga? So, para maipagtanggol mo ang perceived territories mo, kailangan mo ng gumawa ng kwento. Parang may makilala akong ganyan Mga Duterte vloggers Master ng Duterte vloggers to Siyempre, they learn from the best, China. Narrative construction. Oo. Narrative construction and discourse building. Dinadaan nila sa mga medyo aanga-anga nila na mga supporters. Magkukwento ng mga kung ano-anong kabaliwan. Tapos yung mga engot nilang supporters sasabihin, "Oo nga, tama yan, Marcos bangag." Tapos nung umatras si Digong, sinabi, hindi ko sinabing adik si Marcos. Ang galing talaga ni Digong, master strategist. Master strategist, yes master. Mahal na yung Pangulong Digong Duterte. Tapos, sabi pa, China faced an increasingly arduous battle over public perception and opinion, adding that rival claimants were stepping up cooperation with extraterritorial forces in the study of historical and legal issues. From what I remember, hindi naman tayo sinuportahan ng Amerika nung tayo ay nagpunta sa PCA, sa Permanent Court of Arbitration. Pilipinas lang yan. Walang support yan galing Amerika. So, ibig sabihin mga kotsero, kung nababahala na ang Chinese Communist Party na kailangan na nilang gumawa na mag-imbento ng kwentong barbero nila para maipanalo daw nila ang West Philippine Sea, di umuubra pala yung strategy ng ating administrasyon. Yung transparency initiative ng ating administrasyon. Umuubra. Naapektuhan sila
Imagine mga kotsero, ito pa nga sinabi nila sa dulo nito. Sabi, he urged the 100 or so historians and legal scholars present to help restore the rightful background on South China Sea issues from historical and legal perspectives. Sabi niya. Tapos ito pa yung sinabi. Wu also said the UNCLOS, which governs maritime rights and the freedom of navigation, could not take precedence over countries' historical titles and rights. Wait lang, paano po kayo nagkaroon ng titulo sa tubig? Kasi mga kotsero, hindi magkakaroon ng territorial waters ang isang lugar na hindi pwedeng i-inhabit ng tao. Ganun o yun. So, kung tubig lang yan, wala kang claim dyan. Walang historical titles and rights dyan sa tubig. What we have is UNCLOS. Tapos ang sinite nila is a previous case involving Eritrea and Yemen in the 1990s. So, na-curious ako. Ano ba yung tungkol dito sa Eritrea na to? So, long story short, mga kotsero, nagpunta sa Permanent Court of Arbitration ng Eritrea and Yemen. Kasi meron silang isla na kiniklaim. Maraming isla. Tapos, yung iba, mas malapit siya kay Eritrea, yung iba mas malapit kay Yemen. Pero dikit-dikit. So, yung ginagawa ni Yemen, i-claim niya lahat. Si Eritrea naman, i-claim niya lahat. Kasi dikit-dikit eh. So, dinala nila sa PCA, Permanent Court of Arbitration. Tingnan niyo kung gaano kasanungaling ang Chinese, or yung Chinese Communist Party. Nasabi. In its award, in the first stage, dated October 9, 1998, the tribunal found that neither party made a significantly more convincing case for ownership of any islands based on ancient title as argued by Yemen or as succession of title as asserted by Eritrea. So, ibig sabihin, wala kayong claim. Wala kayong claim. Pareho. Wala kayong basis. So, yung basis of ancient title and succession, wala. Eh, wait lang. Akala ko ba yun ang basis nyo ng inyong maritime rights? Sabi ng China. So, mali. Mali yung ginamit nila na previous case. At mga kotsero, ito pang sinabi. Maganda yung ruling nito. After reviewing the evidence, the tribunal decided that Eritrea had sovereignty over the Haycox, Mohabaks, the Haycox, and Southwest Rocks because of their proximity to the Eritrean mainland. The tribunal found Yemen to be sovereign over the Zubair group because of its installation and maintenance of lighthouses on certain of these islands and the inclusion of the Zubair group in 2 oil production agreements contracted by Yemen with private firms. So mga kotsero, ano yung sinabi ng PCA? Maghati kayo. Yung isa, si Eritrea, dahil mas malapit sa kanya yung Mohabaks, Haycox at Southwestern Rocks, kay Eritrea yan. Yung isa naman, dahil meron na kayong ongoing na na tawag dito, projects na nandyan sa kabilang side ng Yemen, sa inyo na yan. Na-exercise nyo na yung rights nyo So, hindi na babawiin yan. Na-exercise nyo na So, itong sinasabi ni China na Wu also said the United Nations UNCLOS could not take precedence over countries' historical titles and rights, mali. Mali yung ginamit nila na case. In fact, yung case ng Yemen at Eritrea further proves the claim of the Philippines. Bakit? Kasi yung award na ibinigay kay Eritrea, anong pinagbasihan? Proximity to the mainland. Proximity to the mainland. Bakit? Sino ba mas malapit sa West Philippines Sino mas malapit sa Ayungin Shoal? Sino mas malapit sa Reed Bank? Pilipinas, di ba? Mali Anong gagawin? Pero ang gustong gawin ng China, puwersahin ang 100 scholars
nabigyan ng laman yung kanilang kwentong kotsero, kwentong barbero. Yun ang gusto nilang gawin. Imagine, 100 na jukebox. 100 na jukebox yan, no? Na may mga degree, may mga PhD sa huli. May mga PhD sa huli, may mga MA sa huli ng pangalan nila. May JD sa huli. Ganun. Pero jukebox. Kaya nga mga kotsero, sila 25 din to. Panoorin lang natin to. Hinighlight nila yung disinformation campaign ng Chinese Communist Party. Sa kalagitnaan ng bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China ukol sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, ay muling namataan ang monster ship ng Beijing sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. former Defense Attaché Ray Powell, bumalik ang 165-meter China Coast Guard 5901 at nang himasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa WPS. Wala pang naging pahayag ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard ukol sa panibagong intrusive patrol ng monster ship ng China. At wala pa ring tiyak na ulat kung ano ang ginagawa ng dambuhalang Coast Guard vessel ng China sa maritime territory ng ating bansa. Ngunit obserbasyon ni PCG Commodore J. Tariela ay dumarami na ang mga bansang nakakaalam ng bullying tactics ng China dahil sa transparency strategy ng Pilipinas. Hindi na isang bagong bagay ang pambubuli ng China sa Pilipinas dahil ginagawa rin naman ito ng Beijing sa Taiwan at iba pang bansa sa West Philippine Sea o WPS. Naniniwala ang maraming analysts na ang bullying ay isa lamang sa mga taktika ng China upang igiit nito ang kanyang paniniwala ang sovereignty. Ayon sa US State Department ay gumagamit din ang China ng mapanilang na pamamaraan upang maghasik ng maling impormasyon at magkalat ng mga kasinungalingan. Anila, nais ng China na baguhin ang global information environment sa pamamagitan ng paghahabi ng mga fake narratives. Kaya palang galing ng mga DBS dyan, maghabi. Ito ay ang 9-dash line claim ng China na kinuha nila sa Chinese maps noong 1940s. Hindi sinasang-ayunan ng international community at maging ng Permanent Court of Arbitration ng Hague ang 9-dash line claim ng China. Una, ito ay invalid dahil nilalabag ng China ang UNCLOS agreement ukol sa exclusive economic zones and territorial seas. Pangalawa, ipanaliwanag ng Arbitral Tribunal na hindi kabilang ang juridical regime of historic waters sa maritime zones sa ilalim ng UNCLOS, kaya hindi maaaring i-invoke ng China ang 9-dash line. Hindi nila valid at legal ang claim na para sa maritime expansion ng China sa West Philippine Sea. Ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Hague ruling ang siyang naglantad sa mga kasinungalingan na ginagawa ng gobyerno ng China sa WPS. Napansin ng international community na nanindigan ng Pilipinas sa paniniwala nito na mali at iligal ang mga impormasyong ikinakalat ng China. Sa pamamagitan ng pagdulog ng ating bansa sa Arbitral Tribunal ay ipinakita lamang ng gobyerno na kumpiyansa ito sa kanyang legal stand pagdating sa mga issue sa WPS. Upang protektahan ang ating territorial at maritime rights sa WPS ay maraming hakbang na isinasagawa ang ating gobyerno. Kabilang narito ang paggawa ng seabed maps upang irehistro ang ating continental shelf claims sa Commission on the Limits of the Continental Shelf. Inamyendahan din ang mga mambabatas ang baselines law upang maging katuwang ito ng UNCLOS at maging batayan ng ating bansa sa tuwing magkakaroon tayo ng negosyasyon sa mga bansang may overlapping claims sa WPS. At upang mapangalagaan ang ating economic interests ay hinuhuli ng mga otoridad ang mga poachers at intruders sa WPS. Ang mga magagandang layunin na ito ng Pilipinas para sa sarili nitong teritoryo sa WPS ang siyang pilit na pinipigilan ng China sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at fake news. Correct. Nitong July 2 ay nagpost sa X, dating Twitter, ang Media Unlocked na isang account user na binubuo ng mga Chinese journalists. Chinese Coast Guard sent a small boat to the sinking ship and gave life jackets to the fishermen. Look, it's CCG personnel who threw a life buoy to him and saved his life. Sino yun? Chinese yun ah. Ayon pa sa ulat ng Media Unlocked, ito yung kinukwento ko sa inyo na in-AI muna nila, pati yung boses naka-AI. In-AI nila yung boses. Obvious eh.
Ay CCG ang nagsabi sa PCG tungkol sa mga mangingisdang na aksidente sa WPS. Subalit matatandaan na unang ipinahayag ni PCG spokesman Jay Tarriela na hinarangan ng CCG ang rescue operation ng PCG sa Scarborough Shoal. Aniya, sumabog ang makina ng sasakyang pagdagat ng 2 mangingisdang Pilipino sa laot at nang lumapit na ang Philippine Coast Guard upang i-rescue ang mga mangingisda, ay hinarangan pa sila ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, nailigtas pa rin ng PCG ang mga sugatang mangingisda. Hindi ito ang unang pagkakataon na binago ng Media Unlocked ang factual and narrative events ng isang balita. Sa Twitter yan, Media Unlocked. Nagkalat din ito ng fake news ng ibalita nito na ang Pilipinas ay nagsagawa umano ng illegal mission sa WPS noong June 17. Sinabi rin ito na ang pangalawang civilian mission ng Atin Ito Coalition ay funded ng mga gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. The pictures show the China Coast Guard boarding a Philippine ship. On June 17th, the Mga kotsero, hindi totoong reporter yan, AI yan. Maniwala kahit sa hindi. May ganyang kumakalat ngayon sa social media ng China. Ayaw nilang maglagay ng totoong reporter. Gagawin nila ganyan. Pero hindi totoong reporter yan. Yan yung mga AI na avatar. So, ba't nyo basa-basa kaagatin to? Fake yan. Philippines broke their promise and sent a supply ship and 2 inflatable boats into the waters near Renai Reef. They were trying to deliver supplies to an illegally stranded military ship. The Philippines plans to stage a conflict near Huangyan Island in the coming days, orchestrated by Atinito, an NGO funded by the American and Philippine governments. Their goal? To film Chinese ships pushing them out. Oh, yun. Ang mga ulat na inyong napanood ay ilan lamang sa mga ikinakalat ng Chinese journalists sa social media na matatawag nating misinformation at disinformation. Ang ibig sabihin ng misinformation ay mali o misleading information. Iba naman ito sa disinformation na tumutukoy naman sa sinasadyang pagpapakalat ng maling impormasyon upang linlangin ang ibang tao. Ito pa yung anchor natin dito, totoong tao eh. Matatandaan, noong June 17 pa rin ay nagsagawa ng resupply ang Pilipinas para sa BRP Sierra Madre. Ngunit ayon kay Seaman First Class Jeffrey Facundo, walang warning at intentional na binangga ng Chinese Coast Guard ang kanilang bangka. Naputol pa nga ang kanyang daliri dahil sa ginawa ng CCG. Gumamit rin ng tear gas at bladed weapons ang CCG para pigilan ang PCG. Nagtangka rin ang grupo ni Facundo na isang medical evacuation pero ang kanilang rubber boat ay dineflate ng CCG. Ito ang mga dahilan kung kaya tumagal ng halos 12 oras ang rescue mission ng PCG sa mga Pilipinong nasugatan sa WPS. Yun yung hinablo to. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Di kayo Jr. makapasok, no? ng Takot Armed kayo, Forces eh. of the Philippines at ng Estados Unidos ang China dahil sa mga mararahas nitong aksyon. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So, although there were no arms involved, nonetheless, it is still Their a weapons. deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. We stand by our Philippine allies and commend the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea to deliver supplies to service members that are stationed at the Sierra Madre. The PRC vessel's dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endangered the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. Wala ring katotohanan ng bantang o bintang ng ilang Chinese journalists na nagplano ang Pilipinas ng isang conflict sa WPS. Ayon sa Atin Ito Coalition, isinagawa nilang civilian mission upang ipakita sa China na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng Pilipinas. Layunin din ng grupo na magsagawa ng isang peace and solidarity regatta. Pinabulaanan din ng PCG ang sinabi ng China na gumagawa lamang ang Pilipinas ng isang political drama. Isiniwalat ng isang grupo ng marine researchers na sira na ang ilang coral reef sa WPS dahil sa reclamation na ginawa ng China. Totoo din naman, nangyari yan. Kung
totoong impormasyong ikinakalat ng China ukol sa 9-dash line claim nito at mga pangyayari sa WPS? Bakit kinastigo ng 33 mula sa European Union at 23 mga bansa ang mga agresibong aksyon ng Beijing laban sa ating bansa? Ito ay dahil sa katunayan lamang na walang international body na kumikilala sa 9-dash line claim ng China. Maging mga social media users ay hindi napigilang magkomento online upang itama ang narratives ng China. Sa ibabaw ng lahat ng kasinungalingan, bullying, fake news at maling narratives ng China ay nangako si Pangulong Marcos na may gagawing hakbang ang gobyerno laban sa China. We have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. It will really depend on how formal we want to make this complaint. But, you know, we have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Bawat tao o bansa ay may abilidad at karapatang magpahayag ng impormasyon. Ngunit ang mga impormasyong ito ay dapat nakasalig sa katotohanan at hindi kailanman naglalayong tapakan at gipitin ang karapatan ng ibang tao at bansa. Right. Let's do our part. Kasi very, very organized na yung disinformation campaign ng China. And tulad nga ng sinabi ng ating AFP chief kanina, si General Browner, mahirap yung laban sa information eh. Kasi tulad nga ng nung napag-usapan natin last time, si China wants to win the war without fighting the battle. Paano niya gagawin yun? By brainwashing, by convincing people na tama yung position nila. Kaya nga nag-hire na sila ng 100 scholars para sumulat ng kanilang mga posisyon eh. Para mag-imbento ng mga kwento eh. 100 scholars yun, guys. Ano tayo? Hindi naman tayo scholars, pero siguro naman nakakaintindi tayo ng may common sense naman tayong lahat. Di ba? So, meron 2,500 dito. So, let's help our AFP. Tulungan natin sila. I'm doing my part. At sana tayong mga nandito rin. Actually nga mga kutsero, palagi ko sinasabi rin to. Yung issue ng West Philippine Sea should not be an issue of any political party. Hindi yan dapat issue ng dilawan or loyalista or pro-admin or neutral, etc. etc. It's not supposed to be that kind of an issue. This is an issue for Filipinos. Lahat ng Pilipino. Take note mga kutsero pag nawala ang West Philippine Sea sa Pilipinas, babalik tayo sa dilim. Literal na dilim. Literal. Kaya nga gumagawa ng paraan si PBBM sa renewable energy. Dahil ang Malampaya rig hanggang 2027 na lang or 2028. We have to do our part as Filipinos. Tapos yung mga DDS na pro-China pa rin, bahala kayo. Wala kaming pake. Wala kaming pake. Basta itulak lang natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo, at kung ano yung legal. Okay, so mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Go Janet YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Janet Pulito ang pangalan, and I'll see you in our next Go Janet Live. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?